Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong tatalakayin sa araw na ito. Itutuloy natin ang series na Essentials of the Historic Faith, the 7 Essentials. So, ating pong tatalakayin ang talatang Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Ang sabi rito, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So sinasabi rito na kahit kailanman hindi sinabi ni Jesus na ako, Diyos ako, kapantay ko ang Diyos Ama. Hindi minsan sinabi ni Jesus yun para gawing advantage, para makalamang siya sa kapwa or para gagamitin niya sa advantage niya sa habang nung nabubuhay pa siya dito sa mundo, no? Kumbaga, ang Diyos nagkatawang tao siya bilang si Kristo, and nagpakumbaba siya bilang tao. So habang nabubuhay si Kristo, habang nasa lupa dito si Kristo, never niyang binanggit na Diyos ako, kapantay ko ang Diyos Ama, ganon sa advantage niya, ganon. So hindi niya sinabi yun para makalamang siya sa ibang tao. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, Jesus is fully God and fully human. So si Jesus, hindi siya 50% na tao, hindi rin siya 50% na Diyos. Si Jesus ay isang buong tao at isang buong Diyos. So yun dapat hindi dapat tayo nalilito, no, na hindi ang Panginoon hindi yan 50-50. Hindi yan kalahating tao, hindi yan kalahating Diyos. Ang Diyos ay isang buong tao at isang buong Panginoon. Ayun, so punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, Jesus is the perfect mediator. So ngayon, tatandaan natin, isipin natin, ang Panginoon kaya nagkatawang tao unang-una kasi ang ililigtas niya ay tao, di ba? So ibig sabihin, sabi rito, Jesus is the perfect mediator. Yun nga, walang nakakalapit sa Ama nang hindi lalapit kay Jesus. So sinasabi rito na si Jesus ang perpektong tagapamagitan nating mga tao sa Diyos Ama. So ayun, hindi tayo makakalapit kay Diyos Ama kung hindi tayo lalapit kay Jesucristo. So ayun, si Jesus ang mediator natin. Si Jesus ang taga-konekta nating mga tao sa Diyos Ama kasi nga nagkatawang tao siya. So ibig sabihin, para maging konektado tayo sa Diyos Ama, kailangan natin maging konektado sa Diyos na tao, kay Jesucristo. So ayun. So punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, Jesus submits to the Father. So kahit na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay magkasimpantay, nagpakumbaba si Jesus sa Diyos Ama, gano'n, no? Nagpakumbaba siya kasi nga syempre siya nagkatawang tao siya. Oo, Diyos siya, pero nagkatawang tao siya, kaya nagpakumbaba siya doon sa Ama. Pero ibig sabihin, mas mababa na si Jesus. Pantay pa rin sila, pareho pa rin silang Diyos. So ayun, yun yung tinuturo sa talatang yun, no? So punta tayo sa application. Ang sabi rito, wait lang, nababasa yung cellphone ko. So ang sabi rito, believe in substitutionary atonement. So yun, maniwala daw tayo na sa substitutionary atonement. Ano ba yun? Kung sinabi substitutionary atonement, yun yung pagiging substitute ni Jesus para sa atin. Di ba tayo yung makasalanan, tayo yung nagkasala. So dapat tayo yung pinako sa krus, dapat tayo yung pinahirapan, dapat tayo yung dilatigo, dapat tayo yung pinarusahan. Pero hindi.
naging substitute si Jesus. Si Jesus ang nagbayad ng mga kasalanan natin dito sa lupa. Ayun, no? So, dapat paniwalaan natin na si Jesus ang pumalit sa atin. Si Jesus ang naghirap para sa atin. Si Jesus ang nagbayad ng mga kasalanan natin. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, worship Christ for His amazing love. So, ayun, sambahin natin si Kristo para sa pagmamahal niya, sa kanyang amazing love. Bakit amazing love? Yun na nga, sabi ko, dapat tayo yun tayo yung naghirap dapat tayo yung namatay, dapat tayo yung pinahawak sa krus, pero dahil sa kanyang pagmamahal, pumalit siya doon sa kaparusahan na dapat sa atin. So, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi, imitate the humanity of Christ. So, gayahin natin kung paano naging tao si Jesus dito sa mundo. Siyempre, alam naman natin kung paano naging tao si Jesus dito sa mundo, diba? Namuhay siya ng perpekto, namuhay siya ng walang kasalanan, namuhay siya ng walang tinatapakan tao, namuhay siya ng puro kabaitan lang ang dinalagay dito sa mundo. So, tayo naman, mga tao, pilitin natin na gayahin siya. Imitate natin siya. So, yun yung sinasabi dito sa application at i-apply natin na mabuhay tayo. Pilitin natin na mabuhay tayo na kagaya ni Kristo na walang ginagawang masama, na walang kasalanan sa Diyos. So, ayun, sobrang dami kong natutunan sa araw na ito. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pantay siya sa Ama, pero nagpakumbaba siya dahil nga nagkatawang tao siya Ayun, nagkatawang tao ang Panginoon dahil tao ang kanyang ililigtas. So ayun, napaka-meaningful lang ng verse na ito at ng devotion sa araw na ito. Sobrang dami kong natutunan. Thank you po. Glory to God.